Good morning mga people. Ah, Ngayon, mag ano tayo? Ah, Life story sa buong pagkatao ko. Gusto ko i-share sa inyo mga people kung sinong nakaranas na ganito ang pamumuhay or buhay mula nung pinanganak. Pero may na-share din ako nung una kong vlog. Nasa palagitnaan yata. Sinishare ko rin yung ibang kunting buhay ko. Gusto ko lang i-share kasi ano ako ngayon, stress ako sa buhay. Ngayon maganda ang panahon natin, medyo mainit. Ipakita ko sa inyo muna yung weather natin for today. Wala nang ulan, medyo mainit na. Ay ang mga bata naglalaro sa labas. Ayan, medyo mainit na. Ayan yung weather natin. Malinaw na ang langit. Nakapaglinis na ako guys sa taas. Nakapagsampay na. Ayan, malina. May kawali lang tayo hugasan. Ayan yung ating guys, alaga. Yung isa natulog doon. Inaabangan niya yung isda ko guys. Yung tira kagabi. Binubuksan niya kaya gusto kumain. Ayan, nakapaglinis na tayo. Tinanggal ko yung mga sapin sa upuan guys. Gawa ng akala abutin kami sa baha ng ilog. Alam naman yung bahay ni Inday Bikay. Sa ilog, malapit. Inaangkin ko nga na inaangkin kong swimming pool. Pero awa ng Diyos, hindi naman guys. Hindi naman siya bumaha. Wala tayong ngayon guys, hindi naman halata. Gusto ko lang i-share sa inyo guys ang life ni Inday Bikay. Andito tayo sa salang tindahan. Ayan. May TV tayong maliit. May display tayong frame na horse. May horse. Mahilig ako sa horse guys. Ayan yung tindahan natin. Medyo kunti lang ang paninda natin. Niligpit ko nga guys, hindi ko din display. Ayan, patong-patong yung mga souvenirs ko. Patong-patong yan siya guys. Kay akala ko abutin kami ng baha. Yung iba ko guys sa taas. Pero magulo naman talaga bahay ko guys. Alam ko nga anong ayos. Pag nagkaedad na tayo guys, hindi na tayo magbuhat-buhat. Pag naglinis, basta na lang nakapag punas-punas. Umpisan ko yung life ko mula nung maliit guys. Hindi naman ako galit sa parents ko kahit na mayapa na guys. Parents kong hindi ako pinalaki niya, pinanganak lang niya ako. Umpisahan natin. Medyo bilis-bilisan lang natin yung natin guys. A vlog sa life ni Inday Bikay. Noong nagisnan ko guys, ang feeling ko, ang nanay kong totoo is yung lola ko. Tapos, ang nagisnan ko, lola ko, yung lola ko is nakadalawa siyang asawa. O nakatatlo pa nga. Pero yung pangatlo wala silang kasi may edad na lola ko eh. Yung una, kibali yung nanay ko, ang anak, tatlo sila. 2 boys, 1 girl, yung nanay ko. Tapos yung pangalawa, nakaanak siya ng 2 girl. 3 girl. 2 boys, kibali 5 sila. Yung 3 girl namatay. At saka yung pinakapanganay nilang girl is namatay sa cancer sa atay.
Tapos, yung dalawa is natabunan sa landslide sa Gensao, St. Bernard, Southern Leyte. At ako'y lumaki sa kanila. Ang akala ko ay isa akong anak na tunay sa lola ko. Tinuring ako ng lola ko na isang anak na bunso, pero ang bunso is babae, kung tutuusin. Ang alam ko, yun ang tunay kong parents, yung lola ko. Umpisahan ko guys yung story ko sa buhay. Ang alam ko, lagi akong binubuli nung lumaki ako, pero hindi ako nagpabuli sa aking mga kapitbahay na anak daw sa liki ng liki sa Bisaya is crack na kawayan. Anak daw ako ng crack ng kawayan. Kasi wala daw akong magulang. Pero hindi ako naniwala kasi yun nga yung nanay ko is lola ko. Kaya nagtaka ako guys, kasi yung pinakabunso ng lola ko, lumaki ako nung nalaman ko na siya ang bunso. Lagi akong inaaway, inaapi. Minsan pag hindi ako kumikilos, lahat ng gawain sa bahay, ako nagkikilos, naglalaba. Pero yun siya, masipag siya, pero sa bukid talaga siya guys. Hindi ako masipag sa bukid. Sa bahay, nagwawalis, nagsasaing, naglilinis ng mga kaldero, nag-iis-is. Tapos, nung nalaman ko guys na medyo lumaki na ako, nag-grade 1 hanggang nagdalaga, nalaman ko na hindi ko pala parents yung lola ko. Ang sabi nang bubuli sa akin ng mga pinsan, mga kapitbahay, kalaro, wala kang nanay. Sabi ko, walang nanay, may nanay ako. Yung lola ko nga, ang pangalan ng lola ko is Auring Tadlas. Ngayon, binubuli ako na wala daw akong nanay, pero gandang-ganda sila sa akin guys. Hindi naman ako kagandaan. Dati kasi guys, bihira lang ang maganda. Ngayon, marami ng magandang bata, may mga lahi-lahi na. Yung ganda natin ngayon, ay noon, medyo pangit, pero maganda na tingnan. Isaysay ko sa inyo guys. Noong nagkaano na ako, kasi sabi nung bumubuli sa akin, mga lula, mga bata, mga yung nalalaman, uwi ka na doon sa nanay mo kasi mayaman ang nanay mo sa Maynila. Pero hindi ako naniwala. Nung nalaman ko na kwento yung tiyahin ko, yung nagpalaki sa akin, mahirap lang kami guys. Mahirap, pero may naman yung lola ko, may nyugan, may abakahan, may palayan. Hindi naman kami as in mahirap talaga. Mayroon namang kalupaan yung lola ko kasi yung lahi ng lola ko marami ding magkapatid, tapos iktarya yung bukiran, pero marami silang magkapatid, marami din silang nagkahati-hatian, pero mayroon pa rin. Tapos nung dagi akong binubuli, pero mahal naman din ako ng lola ko. Mahal ako ng lola ko guys, kasi yun ang nagisnan ko ng magulang. Hindi pa rin ako naniwala. Tapos siksik ako sa kilikili niya. Tapos halik ng halik. Ito naman yung bunso niya. Hindi kasi nga ako naniwala guys na siya ang bunso, ako ang bunso. Kaya malapit ako sa lola ko. Love na love ko yung lola ko guys. Tapos nagagalit yung tiyahin. Nung habang lumalaki-laki kami, sabi ng tiyahin ko, pati tiyahin ko, binubuli ako na, uwi ka na sa nanay no, hindi mo naman tunay na nanay yung nanay ko. Yan, tas minsan guys, inaano ako noon, sinasaktan ako. Biro mo guys, pag naglilinis ako doon sa ilalim namin, kasi yung pingganan namin dati guys is kawayan, yung lababo, pinakalababo. Tas pag nagsayang ako ng saging ng isang kaldero, siya ang nagtatanggal sa saging, binubuhos doon sa kibali lababo. Nagwawalis ako doon sa ilalim. Binubuhusan niya ako ng saging na may tubig pa na mainit. Oo, medyo salbahe din yung tiyahin ko, pero salbahe siya pero mabait. May tupak lang talaga siya gawa ng pagkabunso ba niya guys.
Tapos yun yung lagi akong binubuli guys, na medyo grade 3 na ako hanggang na grade 6 na sabi niya maganda sana kaso lang ano daw wala ano daw sa ano lunod daw sa sabaw, lunod sa kung ano-ano na lang binubuli sa akin, tinatawag kasi nga wala daw akong tunay na magulang. Yun, nalaman ko na inano ako nung isa kong tiyahin na babae, kinakampihan niya ako pag sinasabihan ako, wag daw akong ibubuli kasi ano yan, may tunay na magulang yan, mayaman ang nanay niya, nasa Maynila. Sa totoo guys, may kaya yung nanay ko gawa ng hindi siya naubusan ng pera dito sa Maynila kasi ang pangalawa niyang asawa is laging nag-abroad, labas pasok sa abroad. Kaya nung maliit pa ako guys, yun sabi, kwininto yung buhay ko, yung sa kapatid ng lola ko na habang pinalaki na ako ng lola ko. Ano lang daw guys, akala nga daw, sabi ng lola ko, kwininto niya sa akin, hindi daw ako mabubuhay. Gawa ng, kasing laki lang daw ako nito guys. Ito, coke. Ganito lang daw ako kalaki na pinanganak. Pinanganak ako ng nanay ko. Tapos, itong nanay ko nangatulong dito sa Maynila noong kapanahonan pa na dalaga pa siya. Tapos, kwininto ng lola ko na, yun nga, nabuntis yung lola ko, ay, nanay ko sa, dito sa Maynila na nabuntis, tapos umuwi doon. Sa kapanahonan dati, guys, yung mga lahi ng lola ko, sa dating kapanahonan, na, once na mabuntis ang kanilang anak na walang asawa, kinakahiya, guys. Ayaw na ayaw nila sa mga lahi na mabuntis na walang asawa. Yun, kaya yung nanay ko umuwi doon na buntis, tinatago. Yun, kwininto din ng tiyahing ko na pinalaglag nga daw ako ng patawarin ako ng nanay ko ngayon kahit kinukwento ko sa social media. Sinishare ko lang sa inyo guys kasi hindi gusto ko lang mailabas. Total na sa social media naman tayo, hindi ko kinakahiya. Pinalaglag daw ko ng nanay ko, umaakyat daw doon sa bundok. Tapos kasi yung maglula ko doon panirahan doon kasi mayroon lang kanyugan pag nagkupra, tapos ng abaka. Nung umuwi nga yung nanay ko, umuwi doon sa pinalaglag daw ako, pinaapak-apakan yung tiyan, pero ang sabi ng tiyahing ko, kapatid niya sa mother, pangalawa. Yun nga, kwento. Hindi ko talaga kinalimutan yun, guys. Ano yun? Kahit daw anong talon-talon ng nanay ko, hindi pa rin siya, hindi daw ako nalalaglag kasi gusto niya ako ipalaglag. Pinaapak-apakan niya yun tiyan, kaya kwininto ko nga sa kanya yun nung nagkita kami dito sa Maynila, pero galit na galit sa akin. Tapos hindi daw totoo, pero ang nagkwento sa akin yung tiyahing kong tunay kasi dalagita daw siya mismo daw ang nag-apak-apak. Yun, pero hindi ako naniwala, gawa nga ang inaano ko, may nanay ako, yung lola ko, hindi ako naniwala. Tapos, ito namang ayun nga yun, bumalik daw yung nanay ko dito sa Maynila. Dito sa Maynila dito ako sa Maynila pinanganak. Bumalik siya sa amo niya. Mabuti, nilabas ako, tapos pinabinyagan niya ako. Hindi ko nga nakuha yung baptismal sa Mandaluyong daw. Tinuro lang niya ako sa Mandaluyong yung baptismal ko. Tapos, inuwi daw ako doon is 2 months or 3 months, iniwan na ako doon sa lola ko. Yun ang kwento ng lola ko at saka yung kapatid ng lola ko. Kasi, sila close na magkapatid. Ngayon, iniwan daw ako. Lagi daw ako nagkakasakit.
lagi daw ako nagkakasakit. Sa isang linggo daw, tatlong bisis daw ako sinusugod sa ospital. Kasi minsan daw hindi na ako makahinga, tapos ang dami ko daw galis. Katawan ko daw, galisin, nilalagnat, na mataas daw ang lagnat, lagi daw 40 ang lagnat ko, tumitirik daw yung mata ko. Tapos sa bukid sila nakatira, wala pang uso dating may sasakyan, guys. Ang may sasakyan dati, napakayaman, motor pa, pero iilan lang. Wala pang sasakyan noon sa probinsya, as in. May sasakyan bus na papuntang Maynila or sa Pinaka City. Pero sa baryo namin, wala. Isang mayaman sa amin, kamag-anak din namin, mayaman na isang may motor. Yun ang nagistan ko paglaki ko. Kwento ng lola ko, umuwi daw yung nanay ko, ninakaw daw ako kasi yung lola ko na sa Mindanao, at saka yung nanay ko na sa Mindanao, kasi nga yung asawa niya pangalawa taga Mindanao. Ikibali nagbakasyon, iniwan lang ako sa Leyte. Ngayon umuwi yung lola ko dito sa galing Mindanao. Nun sa barko, sinalubong siya ng kapatid niya na alam na pauwi na sa Leyte yung lola ko. Sabi niya, Auring, bilisan mo, si Maribik ninakaw nung anak mo, dadalhin sa Maynila. Dali yung nanay ko pa. Ay, yung lola ko, dali umuwi doon sa baryo sa Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Dali siya bumaba sa barko. Umakyat yung kapatid niya, Auring, kwentuhan sila, bilisan mo. Kasi si Maribik, nanakawin niya, dadalhin sa Maynila. Kaya dali naman yung lola ko. Yun ang kwento nilang dalawa sa akin, sa pagkatao ko, ko sa buhay ko, na hindi pumayag yung lola ko dadalhin sa Maynila kay baka daw ibenta ako. Yun ang iniisip ng lola ko. Pinagpaguran ako na palakihin. Yun nga. Ayun, naabutan ng lola ko doon naman sa St. Bernard, Southern Leyte, sa pinakabayan namin. Kasi yung kabalian, yun ang ng barko, galing Mindanao, galing Cebu, galing Siargao, Surigao. Doon ang pinaka-pier sa pangalawang bayan, yung kabalian St. Bernard, Southern Leyte. Shout out sa mga taga Southern Leyte. Kung nanonood kayo ngayon, kinukwento ko yung buhay ko. Ayun. Nakuha daw ako ng lola ko, binawi ako sa nanay ko. Ang sabi daw ng nanay ko, bakit hindi mo ibigay? Anak ko yan. Sabi naman daw ng lola ko, bakit kukunin mo yan? Ikaw, nagtatrabaho ka, dadalhin mo sa Maynila, nagtatrabaho ka bilang katulong. Mamaya, bigay mo yan si Maribik. Maribik kasi pangalan ko. Ibigay mo si Maribik sa tatay niyan. Hindi ka nga tinulungan na nag-iri niyan. Tapos baka daw ibenta ako sa amo or sa ibang tao. Tapos nung kwininto sa akin yung dalawang lola ko at saka kapatid niya. Sabi ko nga sa kanila, dapat na binigay na lang ako doon sa nanay ko. Kung bininta man din ako sa mayaman na daw sana. Sabi ko, mayaman na sana ako ngayon kung bininta ako sa mayaman. Kasi nga, sa probinsya talaga, guys, kahit mayroon kang kalupain, mahirap magbungkal ka doon, magtanim ka ng mani, mais, munggo, palay. Itamad ako sa palayan, guys. Kaya hindi naman ako pinapatulong ng lola ko, kay sakitin nga ako pag umapak ako sa mga sagingan doon sa bukiran, nalalata man yung mga balat ko, guys. Kahit pangit ang balat ko, morena lang ako, guys. Ayan, morena ako, hindi ako yun. Pero nung nagkaisip ako, guys, nirealize ko na inisip ko, ganun pala. Tapos ganun pala, kaya mahal na mahal din naman ako doon sa mga anak ng lola ko sa pangalawa, na bilang nila akong kapatid na bunso para may ambon, guys. Ngayon, masaya rin naman ako doon kasi nga marami silang magkapatid, pero away-away, habulan kami ng itak pag nag-away-away, kasi yung bunso ng lola ko, yung lalaki, at saka yung bunsong babae, yung lagi ako ring binubuli noon, awayin, naghahabulan ng ng palay.
Gaaway kahit sa pagkain kasi nga yung bunso ng lola ko na babae, madamot yun guys, madamot. Pag may ulam kami, tinatago, tapos pusa lang ang kumakain. Natatawa nga lang kami. Tapos, yung bunso niyang lalaki, kakampi ko. Kasi pag lagi nga niya akong kinukurot, lagi niya akong pinapalo. Kung sa Bisaya ba yan, guys, gidaog-daog sa Tagalog, inaapi-api kasi nga lagi kasi siyang nagsisilos sa akin guys kasi hindi daw ako bunso, anak daw ako ng sabaw sa malunggay. Ewan ko kung ano pinagsasabi nila guys. Tapos lagi niya ako, umuwi ka na doon sa nanay mo, umuwi ka doon, tingnan natin kung hindi ka api-apihin din doon kasi hindi ka kinikilala doon kasi may kapatid ako na guys, kapatid na isa sa kapatid sa nanay kasi nga nag-asawa nga yung nanay ko. Umuwi ka na doon sa nanay. Hanggang lumaki ako guys, wala talaga akong matinong pangisip sa buhay ko, sa totoo lang. Pero hindi ko tinatanim guys kasi nga nandyan yung lola ko, kakampi ko yung lola ko tsaka yung isa kong tiyuhin. Kasi yung bunso talaga ng lola ko napakamaldita guys. Tapos para siyang lalaki guys, naglalaro siya ng dulin, mga panglaro ng lalaki, tapos naglulukdo siya ng mga yung abaka, nangahoy, basta mahilig siya magtrabaho sa bukid, hindi siya mahilig sa bahay, maglaba-laba. Maglinis man siya pero hindi siya mahilig siya ng kahoy, manggatong, ganyan. Lagi niya akong inaapi, lagi niya akong binubuli pero wala sa akin. Anak ako ni Nanay Aureng, Nanay na Aureng, ganun ako nung maliit guys. Tapos yun nga guys, nung nangarap ako, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, hindi nga kaya ng lola ko kasi nga mahirap. Yung mga anak niya pumupunta dito sa Maynila, pumapasok ng buhay, pumapasok ng katulong, yun ang taga-suporta sa probinsya. Ang hirap talaga doon guys. Tapos manguha lang kami ng isda doon ng pang-ulam namin. Tapos yung pag nag-aral na kami sa high school, nakaka-afford din naman ako guys pag mayroon akong sasali ako ng mga activities sa school, nakaka-afford naman yung lola ko, mangungutang siya guys. Parang kasi mahal na mahal niya ako, gusto niya ako kasali, lagi kasi akong may sinasalihan sa school. Minsan nagmumuse, minsan nagbabandramer. Yan, nakaka-afford naman kasi yung mga anak niya dito, mga tiyahin ko, mga katulong, pinapadalhan ako ng pambili. Mahal na mahal ako guys, pero ngayon hindi ako nang tawad sa nanay ko kung anong kasalanan ko niya kasi sa totoong buhay guys, syempre yun yung ang kasabihan, kapag hindi ka maki sa magulang, hindi mo talaga siya mahal. Kasi nakilala ko siya guys, dalaga na ako, as in dalaga na. Tapos minamangmangan ko yun guys, sabi ng lola ko, umuwi ka sa nanay mo kasi mapera, kasi nakapag-asawa nga siya ng abroad. Tapos sabi na, kung mangarap ka, umuwi ka doon sa nanay mo. Nung maliit pa ako guys, mga grade 6, grade 3, sinasama ako dito sa lola ko sa Maynila. Hindi naman niya ako dinadala sa bahay. Alam nyo guys, kukwento ko sa buhay ko, inaapi ako sa probinsya, inaapi din ako sa nanay ko, hindi rin ako tinuring na anak, hindi ako minahal niya. Sa totoong buhay guys, pag pumunta ako dito lang ako sa tiyuhin ko, sa kapatid ng nanay ko nga, dito sa Muñoz. Tapos nung dito pa ako maliit pa, dinadala ako ng lola ko kasi pag December pumupunta yung lola ko sa dito sa Maynila, nagbabakasyon kasi nandito nga yung mga iba niyang anak. Ngayon pumupunta yung lola ko doon sa bahay ng nanay kong tunay, doon sa Paco sa Maynila. Hindi ako sinasama guys kasi baka daw malaman ng biyanan niya na may anak siya sa una, kasi yung biyanan niya guys, mga kapatid ng asawa niya, hindi alam niya na may anak siya sa una. Tapos alam ng asawa niya na may anak. Yun. Tapos yung kapatid ko, hindi rin niya alam guys na may kapatid siya sa una.
nalaman na lang niya nung nabuntis siya. Tapos kinuha na ako ng nanay ko nung nag-college ako. Diyan ako nag-aral sa Guzman Institute sa may Santa Cruz. Kinuha ako, pero hindi pa rin ako nanatili sa kanya sa bahay kasi boring ba, yung laki ng probinsya, hindi mahilig sa boring na pamamahay dahil sa probinsya, gala sa kalye, dun sa mga kamag-anak, tapos pag may piyesta, baili-baili, may piyesta, masaya kasi sa probinsya, guys. Yun, na ano ako na pag pumunta yung lola ko sa kanila, hindi ako sinasama. Parang kinakahiya niya ako. As in tinatago talaga niya ako, guys. Masakit kaya, guys, na nakilala mo yung magulang na kinakahiya ka tapos hindi ka minahal. Hindi ko rin naman siya minahal sa totoo lang. Nung dalaga pa ako, nalaman ko na siya na ang nanay ko. Tapos ganyan pala ugal. Tapos madamot siya sa akin kung hindi magluhod-luhod ng lola ko, hindi niya ako bibigyan. Sabi ng lola ko, Daisel, bigyan mo naman yung anak mo, bilhan mo naman ng uniform, mga damit, kasi alam mo naman sa probinsya hindi kami basta-basta makabili ng mga ganyan. Total mayroon namang mga maliliit na pinaglakihan ng anak mo kasi malaki yung kapatid ko, ako maliit. Sasabihin na, ay hindi kasi sa kanya, yung as in pinagdadamutan talaga niya ako. Tapos pag may binigay yung lola ko sa kanya, binibigay na rin sa akin kasi galing nga sa nanay ko. Tapos sabi ng lola ko, magsulat ka sa nanay mo pag nasa probinsya ka, manghingi ka ng pera, manghingi ka ng mga notebook, uniform, sapatos. Hindi niya ako bibigyan, guys, pag hindi talaga kinukulit ng lola ko. Anong klase ng gano'n na anak ka? Yung sa totoong buhay, guys, hanggang lumaki ako, parang may galit siya sa akin. Ang tanong ko sa kanya, bakit ka magalit sa akin na hindi ko naman kasalanan na pinanganak mo? Ikaw dapat ang sisihin dahil bakit mo ako pinanganak, hindi kayo magkasama ng ano. Dapat nga ikwento niya sa akin bakit hindi kayo nagsama ng tatay ko, basta as in talagang galit siya, na kulang siya sa pagmamahal talaga sa akin, guys. Ganun na nga ako sa probinsya, binubuli, inaapi, pati ba naman sa magulang ko inaapi ako, kahit hanggang namatay siya, guys. Medyo pumupunta lang siya dito masandali. Tinuring niya akong anak nung matanda na siya, pero talagang ang buhay ko. Tapos nung guys, kasi yung tiyaheng ko nga dito nangangatulong, kinukuha ako ng tiyaheng ko, i-extra ako sa amo niya, maglinis lang kung hindi mamalingki. Sinasahura naman ako, guys, kada bakasyon sa pag high school, 'di ba? May bakasyon 2 buwan, kinukuha ko ng tiyaheng ko, pinapasok ako ng trabaho diyan sa, alam nyo, guys, nakapagtrabaho ako, sari-sari na yung kwento natin, guys. Nagtrabaho ako, kinuha ako ng extra kay basta Mel, nakilala nyo yun, si Mel Francisco, tatay ni yung namatay namatay na mayaman na sana, sikat yun. Basta si Mel Francisco, naasawa niya yung naasawa niya yung, alam nyo ba kung 1980s yun siguro, ang naasawa niya ngayon, aywan ko kung ngayon sila pa, yung nirep siya sa club, muntik siya pinatay, yung pasintabi lang, masilan to, yung inaano yung sigarilyo niya, yung masilan, na alala nyo yung palabas na yon. Naging amo ko yun, guys. Nanirahan si Mel Francisco dito sa may Luzon, dito sa Tandang Sura, dyan sa townhouse na yan, basta dyan sa Luzon. Naging amo ko yan, si Mel Francisco. Kaya nga nung namatay yung anak niya, na ang payat-payat, na sinabihan niya yun na, kininto rin naman sa akin, guys, na habang sumikat ka, mag-ipon ng pera, wag kang waldas, kasi waldas yun, guys. Tapos parang nagbisyo, babae doon, babae rito,
tas hindi na kinikilala si Mel Francisco. Si Mel Francisco, pasukin natin yung kwento din naman, nandoon naman, kasi yung mga anak niya, iba-iba ang nanay. Babaero din yung si Mel Francisco. Bahala kang kung magalit ka sa akin, alam ko matanda ka na. Ako si Marivic, naging ano mo ako, naging katulong. Pero 2 buwan lang naman ako naging katulong sa kanya kasi extra nga. Tapos nag-anak siya ng dun sa kalibin niya. Yun nga yung si, nakalimutan ko yung pangalan na yung amo ko na yun. Basta si Mel Francisco. Artista yan siya sa mga drama, sa mga baril-baril, sa mga mga war sa palabas. Kilalang kilala yan si Mel Francisco kasi nga yung anak niya sikat na sikat dati. Kamamatay lang guys, siguro mga 5 years or 4 years nakalipas. Yun, naging amo ko, tsaka naging, tika lang, ano yun? Hindi na ang ayan. Naging amo ko rin si, guys, si asawa ni Sir Paulo Garcia. Kung alam nyo yun, mayaman yun sa La Vista Village. Kasi yung tiyaheng ko, ang amo niya sa La Vista Village. Ang amo niya si Riding Box. Ang asawa nun Amerikano, tapos siyempre kilala niya yung mga amo-amo doon, mga mayaman. Pinasok ako doon pag lang siya guys, pag bakasyon lang, 2 months. Kasi nga, pinasok ako para makabili ako ng sapatos at mga uniform gamit sa school. Tapos, yun nga, naamo ko rin yun si ni Paulo Garcia. Si Paulo Garcia guys is Vice President ni Marcos. As in mayaman sila guys. Ang dami nga mga picture doon nila Imelda, mga painting sa library. Ang laki ng bahay ni ang tawag kasi namin kay Senyora Biray, si Biray Garcia. Ang niya, mga anak, Paulo 1, Paulo 2, Paulo 3. Yun ang mga anak niya, mga junior. Si Paulo Garcia guys is mayroon siyang libro sa araling panlipunan niya yun guys. Kwento sa sa history niya, basta history niya bilang Vice President or basta yun siya. Ni Marcos. Napakayaman nila guys. Doon ako nangamuhan guys. Mga sikat na tao, mga kilalang tao. Tapos, ayun nga guys, nung nag-aral ako ng college sa Cebu, 1 year, kasi 2 years lang naman kinuha ko guys, pero hindi ako na palad guys. Nakapagtrabaho rin naman ako. Tapos nag-transfer ako ditong 1 year sa Guzman Institute sa Santa Cruz. Nanirahan ako doon sa nanay ko, pero hindi pa rin alam ng mga magulang ng asawa niya na may anak siya. Pinakilala niya sa akin sa mga kapatid ng asawa niya is pamangkin. As in pamangkin. Kung saan kami nakatira guys,
kasi palipat-lipat din yung nanay ko ng bahay. Ang pakilala niya sa mga kapitbahay, sa mga yun nga, mga kilala niya is pamangkin. Tumira kami dito sa Muñoz hanggang nag-asawa ako, is pamangkin. Kahit sa biyanan ko, pamangkin. Pero nalalaman pa rin yun, guys. Ang buhay ko talaga, guys, medyo masalimuot sa sarili ko. Hanggang ngayon, guys, yun nga, yung kapatid ko rin, nalalaman niya na nagsama din kami ng nanay ko, tsaka yung stepfather ko, kapatid ko. Yung kapatid ko, guys, nagloko din yun siya, pinaaral siya sa Litran, mga private, pero nagloko siya, guys, gawa ng siguro hindi siya pinalaki ng maayos sa magulang ko, na hindi maayos naman siya pinalaki kasi nga inalagan. Yung pag ano lang, masyadong maluwag, pinabayaan lang siya pumasok sa school kasi yung stepfather ko nga nasa ibang bansa, tapos siya, nanay ko, nagtitinda ng mga pagkain sa National Bookstore. Shout out sa National Bookstore sa Santa Cruz. Diyan tumanda yung nanay ko na mag-deliver ng magpagkain, na nag-ano siya, yung plastic dinideliver niya. Tapos pag nag-order yung may-ari ng National Bookstore or manager, pinapakyaw yan. Kasama ko pa nga hinahatid, nagbabalot ng kanin, mga pritong isda, kung anong i-order sa National Bookstore. Yun ang trabaho ng nanay ko. Pero lahat ng kumari niya or mga kakilala sa National Bookstore, kasi mga kabarkada niya na pakilala niya sa akin, is pamangkin. Kahit saan ako, makasama niya ako, is pamangkin. Hindi niya ako inangkin na anak. May ganun ba talaga, guys? Pero tinatanggap ko rin naman yun, guys, kasi nga ayoko rin naman na, syempre nakapag-aral ka, hindi ko na inaano sa nanay ko na atungkayin ko na bakit ganun ang turing mo sa akin, na inaangkin mo lang ako ng pamangkin, na tunay mo naman akong anak. Hindi siya makakibo. Pero grabe kabait ang stepfather ko. Kahit nga pinagreglahan ko yun, guys, nilalabhan. Super bait. Ang nanay ko lang ang hindi ko iba rin ang ugali ng nanay ko sa totoong buhay. Sa tunay niyang anak, ipinagkakait na pinanganak naman niya ako, binuntis niya ako ng dala-dala sa sinapupunan ng 9 na buwan. Bakit niya ako ipagkakait na di ba, guys, dapat ikmamalaki pa nga niya ako na may anak siya. Tingnan mo, guys, nung nagkasakit siya, ako ang nag-alaga. May pira siya, guys. Ultimong walang iniwan sa akin. Madamot siya sa akin. Pero yung isa niyang anak, sinasalbahe siya, ninakawan siya ng pera sa bangko. Pero kamamahalan niyang anak nga niya naman. Pero may ganun pa talagang magulang, guys, no? Pero hindi ko inaano sa mga anak ko. Lahat ng mga anak ko, mahal ko. At pinagpaguran mo yan na binuntis mo, eh. Nagpapakaligaya ka nung ginawa mo sila, di ba, guys? Iba talaga yung nanay ko, guys. Hindi ko mawari. Pero nung last kong tanong sa kanya, guys, tinatanong ko kasi itong kapatid ko, nung namatay yung stepfather ko, nagkasama-sama kami ulit. Ilang taon kami ng nanay ko, hindi kami nagkibuan. Dahil kahit kibuin mo siya, kinakalaban niya ako. Hindi ko alam kung bakit ganun siya sa akin. Patawarin ako, nanay, kung kinakwento ko yung buhay ko, kung saan kayo ngayon naroroon. Patawarin nyo ako. Pero nanghingi na rin akong tawad noon, guys, kasi ako nag-alaga nung nagkasakit dito. Tapos nung gumaling siya, sinalbahin na naman niya ako, guys. Umuwi siya doon mag-isa. Ikukwento ko rin yun sa inyo, guys. Ayun niya.
sinalbahin yun sa anak niya, sinasagot-sagot, hinahampasan ng pintuan pag hindi nagbigay ng pera, pag tinataguan, ninakawan siya ng pera sa bangko, pinagalitan niya yung manager sa bangko doon sa Santa Cruz nung kasi yung stepfather ko nga abroad, lagi siya pinapadala ng pera. Maluwag yung nanay ko sa pera, hindi lang siya marunong humawak. Pag hindi ko tinuturuan ngayon, hindi magkaroon ng bahay ng sarili. Nagkailan silang bahay dito sa squatter, una nilang bahay, sabi ko bilhin mo yan kay habang buhay kayo nangungupahan, at saka na bumili ng housing kapag nakaano ka na talaga, bili siya ng housing dahil sa akin guys, kasi pinangaralan ko siya, maano kasi ako guys, masinop, mapangarap ako guys, kahit hindi ko naabot, mapangarap ako kahit simpleng buhay ko guys, oo, kasi ang pera kasi guys, madaling gastusin, kapag may pera ka, mag-sipti-sipti ka rin. At saka yun nga ang problema ko ngayon guys Ayun na nga guys. Ganyan talaga ang buhay ko guys, na hindi niya ako, parang anak niya akong kinakahiya. Pangit ba ako guys? Pangit ba ako? Kinakahiya ako ng mother ko noon. Pero tinanggap ko lahat guys. Yun nga, last kong na, bago siya namatay. Kasi nung kapatid ko, nung namatay yung stepfather ko, ikwento ko sa inyo guys. Ni-research niya yung tatay ko. Nagtalagang kinalkal niya ba sa Facebook. Ngayon, nakalkal yung tatay ko. Ang yaman ng tatay ko guys. Ang yaman. Ang mga anak niya is CEO sa ibang bansa. Tapos may anak siya kasi may barkada yung nanay ko, taga-amin sa Leyte. Kung gusto ko raw makita yung tatay kong tunay, puntahan ko daw sa, sandali may bumibili. Ano yon? Ano? Timpla? Akin na. Sukle. Ay, kulang pala yan. Kulang. 14. At tama. Sinuha mo na eh. Ayun nga guys. Yun. Balik tayo sa kwento. Yun nga, yung namatay yung stepfather ko, kinalkal niya yung tatay ko kung saan, kasi ang kwento, kinalkal namin nung nanay ko, tinanong namin kung taga saan ang tatay ko. Ang tatay ko is taga Bicol. Ngayon, ang apelyido ng tatay ko is Guarin. Hinanap niya ngayong Guarin, napakaraming Guarin. Pero yung iba, nasa Pampanga nakatira, Pampanga or Bulacan, yung mga lahi sa tatay ko. Na-research yung tatay ko, nandoon nanirahan ang tatay ko sa Los Angeles, California, dahil may anak siya doong babae, 3 yata, pero iba-ibang lugar. Ang nasawa ang anak niya is CEO, basta CEO. Yung manugang niya nasa airport, malaking mataas na katungkulan. Tapos may anak siya dito sa Cavite. Sa Cavite dito sa may Tagaytay banda. Tama yung sinabi ng barkada ng nanay ko na ang tatay ko daw, tinanong niya yung nagsashine ng sapatos dito sa may Blooming Trade. Kasi sabi nga sa akin, puntahan mo yung nagsashine sa Blooming Trade ng sapatos. Patay na siguro ngayon guys kasi matanda na yun eh.
May nakita ako dun, matanda na. Yun daw ang barkada ng tatay ko. Yun daw ang tunay kong tatay, barkada doon sa ng nagsashine ng sapatos. Ngayon, tinanong nung barkada ng nanay ko, kung kasi may anak daw si Celia sa barkada mo. Nagtanong siya doon, ang sagot is, ang tatay ko raw nasa Cavite na nirahan. Oo, pero may asawa yun, ni-research. Nandito nga sa akin guys, hindi kasi ako marunong mag-upload guys sa mga picture sa YouTube. Kaya doon, paaralin ko pa talaga guys. Ngayon, nakita ko yung tatay ko, pero namatay na kasi yung nanay ko. Na siguro ngayon guys, nasa 5 taon na or 6 na taon nakalipas. Tapos nung sumunod yung kibali, nakita ko yung mga post sa mga kamag-anak guys ng tatay ko, nag-condolence, ibig sabihin patay na yung tatay ko. Ayun nga, sabi nung kapatid ko guys, paano daw kung makilala ko daw yung tatay ko. Yung kapatid ko guys, inggitera yun, ayaw nung yumaman ako. Ganun ang ugali nun. Ayaw niyang malagpasan kasi sosyalista kasi yung kapatid ko guys. Grabe, ugali din yun. Talaga guys, sinasabi ko, hindi naman ako galit. Kinukwento ko lang talaga lahat ng buhay ko. Kung anong kwento ng buhay ko sa itong buhay ko. Ayun, talagang guys, hindi niya binigay sa akin. Pinasalan niya yung mga picture. Kibali 3 babae yung anak ng tatay ko. May 1 lalaki, kibali 4 silang magkapatid. Professional. Tapos yung lalaki guys na bunso, nasa Cavite. Din guys, mataas na ranggo sa company. May anak siyang isa. Hindi ko alam, parang nadagdagan ng isa guys, babae. Tapos yung mga kapatid niya nasa ibang bansa. Tapos yung mag-asawa, yung tatay ko at saka yung asawa niya, doon din sa Los Angeles nakatira. Ngayon, hindi na nakipag-usap yung kapatid ko nung pininto naman niya, pinasan yung mga picture na ito daw ang tatay ko. Tapos yun yung chinat ko, ni-research ko sa Facebook. Kinausap ko yung anak ng tatay ko. Pero hindi ko naman na mga kapatid ko or magulang ko kasi pinakita ko sa picture ng nanay ko nung buhay pa siya. Yun lang, sabi ko, natandaan mo pa ba yung tatay ko? Imposible namang hindi niya matandaan guys. Sabi niya, yun nga daw ang tatay. Kasi parang galit na galit siya bilang anak, galit na galit siya sa akin. Tapos hindi talaga niya ibinibigay na kung doon na sa kapatid ko na anong pangalan ng tatay ko, yun yan ni-research. Parang galit na galit siya sa tatay ko. Bakit niya ako idadamay guys kung galit na galit siya sa tatay ko? Kasi ang kwento nga, hindi daw nagustuhan ng magulang ko tsaka mga kapatid niya, yung tatay ko. Imposible naman. May edad na siyang nagkaanak sa akin. Bakit hindi naman magustuhan? Isang mahirap lang din naman lahi namin. Yun nga, kasi nalalaman ko rin din na hindi rin maganda ang trabaho ng nanay ko ba dito sa Maynila. Kaya hanggang ngayon iniisip ko, minsan nga guys, mayroong mga palabas na nakakaiyak dahil sa mga magulang, mga anak, tapos biglang nagkikita sa bus. Pero yung ibang mga mother, sinasabi sa anak na yun ang tatay mo, iniwan ako ganyan, natatay mo nag-asawa ng iba, nandun sila nakatira. Yung nanay ko as in wala talaga siyang kinukwento guys sa akin. Kaya yun, hanggang ngayon masakit pa rin sa akin. Namatay na lang sila, hindi ko nakilala yung tatay ko, hindi kami nagkikita. Tapos ito pa yung buhay ko sa pamilya ko guys. Nakita nyo naman guys, wala akong kausap sa bahay. 2 lang ang anak ko guys. Yung anak ko, binata, hindi rin pala kakwento yun. Yung asawa ko, madalas kami hindi nagkikibuan guys. Sa ganitong buhay ko, sa totoong buhay guys, wala talaga akong kakampi. Feeling ko wala akong kakampi kundi Panginoon lang guys. Ang nilalapitan ko, Panginoon lang.
Basta lang bigyan lang ako ng lakas ng loob. Sa kapitbahay ko rin guys, hindi naman ako nagtitiwala. Ilan-ilan lang din naman. Alam mo naman sa panahon ngayon guys, hindi ka na pagkatiwalaan kahit kapitbahay. Ayoko rin naman mga chismis-chismis, kung anong mga chismis. Hindi naman ako chismosa. Maldita rin ako guys, pero mabait ako pag kasama mo. Super bait, mapagbigay. Kaya nga niluloko na nga lang ako sa mga pautang kong tinda guys. Tingnan mo yung mga tinda ko, wala na. Kasi nga yung mga mangungutang di pa magbayad. Yun nga guys, masakit man, pero nalalaman ko na nalove ko yung nanay ko nung nandito siya sa akin. Tumira siya sa akin na ako nag-alaga. Yun, doon ko naramdaman yung love ko sa nanay ko. Kahit matatawag ko na inaapi ako guys, kasi nga hindi niya ako halos matanggap sa puso niya na anak niya ako. Natanggap na lang niya ako na nilalab na rin niya ako nung grabe talaga siyang stress nung nawala yung stepfather ko. Siyempre love niya yung stepfather ko, matagal din sila, kaanak sila ng isa. Yun nga lang guys, mahirap. Ayun, may pamana kaming bahay, pero ang nag-ano ngayon guys, ang nagkikimkim yung anak ng kapatid ko. Ang kapatid ko takot din magpakita, kay salbahe din yung pamangking kong lalaki. Tapos ang para ba guys, nasunog ang bahay ng lola ko. Nabalitaan ko lang sa kapitbahay, chinat ako. Pag may problema guys sa totoo lang buhay guys, pag may problema sa mga katulad sa side ng nanay ko, sa akin, mabalitaan ko lang mga bad. Pero pag mayroong guys, yun, hindi ako kasali. Kaya nga guys, sa buong buhay ko, hindi ako masaya. Masaya lang ako ni Lord. Pero sa pamilya ko ngayon, siguro masaya ako kapag makapagtapos itong lalaki ko. Kasi pinagdasal ko guys na makapagtapos siya ng pag-aaral. Sabi ko, anak, magtapos ka, kay ikaw ang bubuhay sa pamilya mo. Pag nakapamilya ka, kung magloko ka man, mahalin mo ang mga anak mo. Huwag kang katulad. Kininto ko buhay ko sa kanila. Ang kahit sa manugang ko guys, kinukwento ko. Kasi yung panganay ko may asawa, kininto ko ang buhay ko. Kasi yun din, ang buhay ng manugang ko, yun nga, mahabang kwento. May kapatid din sila sa una. Ang alam nila, sila lang ang anak. Sila ang una. Pala, nung namatay yung tatay nila, nakakilala na lang na may kapatid pala, may asawa pala yung tatay nila. Sa una, pangalawa lang sila, kumbaga. Pangalawa, hindi rin kasal. Kaya, yun, nagmana siguro yung anak ko, nakapag-asawa din na gano'n na broken family. Hindi naman sila broken family kasi yung tatay ng manugang ko, talagang habang buhay sila ang pinahan ng nanay nila. Pinalaki talaga sila. Hindi lang pinaalam na, pero hindi din alam ng nanay nila na may asawa sa una. Hindi rin talaga as in. Yun. Kaya, grabe ang buhay ko guys. Tapos sa susunod guys, ang ikukwento ko rin naman yung love life ko bilang pagkadalaga ko. And yung end ko guys, yun na nga, ngayong itong buwan na to, nalaman ko na nasunog yung bahay ng lola ko. Hindi ko rin napupuntahan guys, gawa ng may karamdaman pa ako. Tapos malayo, sa Bulacan Del Monte ang bahay ng nanay ko. Yung nanay ko nga guys, namatay yun, na siya lang mag-isa, natumba, nakuha siya ng kapitbahay. 3 araw na lumubo yun guys. Hindi nga namin nakita yung mukha niya nung namatay siya guys, kasi bawal na siyang buksan, lumubo na siya. Ang laki nga ng gastos ko guys, kasi nasangla ko yung bahay dito. Basta ang haba ng magulo guys, ang haba ng kwento sa buhay namin. Pati dito yung bahay, binenta ng pamangkin ko na wala kaming alam magkapatid. Yung pamangkin ko na yun guys, grabe ang ugali guys, walang sinasanto yung pagdating sa yung naiwan ng kay buhayan ng nanay ko. Yaman, siya ang hari guys, sa totoo lang. Kaya kung malakas nga lang ang katawan ko, talagang susugurin ko yun. Hindi po pwede guys na wala akong hati.
Kahit man lang bigyan nila ako ng 1/4 kasi yung bahay ng nanay ko sa Bulacan, kibali 2 lote yun. Yung isa, mayroong bahay, yung housing nga yun. Tapos yung kabila, walang bahay. Kahit 1/4 sa akin doon, yung isang lote, kalahati sa akin. Kaya yun ang habulin ko. Pero siya nagbabayad ng amilyar. Eh, bininta naman niya yung bahay dito. Eh, ngayon, nasunog, pinatirahan niya. Yun ang end ko ngayon sa buhay ko, guys. Pero hanggang dito na lang tayo, guys. Sana masayahan kayo sa kwento ko sa life ko. Tapos, masaya din. Gusto ko naman i-part 2 yung love life ko mula nung pagkadalaga ko, guys. Hanggang dito na lang si Inday Bikay ang kanyang vlog. I love you so much to all people. I love you. Ingat po tayong lahat. Medyo maganda na ang ating panahon. Pero may bagyo pa daw, guys. 2 bagyo. Yan ang ating vlog for today. Bye-bye!